Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito mga kaibigan. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga bagay o gawain na unprofessional. Madalas natin ginagawa tong mga to kasi akala natin normal lang naman yun sa tao. Marami kasing gumagawa eh. Pwede ring hindi talaga nating alam kaya ginagawa natin. Okay, simulan na natin. Isa sa mga unprofessional na bagay na hindi mo dapat gawin ay ang paghahamon ng suntukan. Suntukan na lang oh. Talo na ako sa pagtatalo natin eh. Wala na akong masagot, baka dun makabawi ako. May kilala ka bang mga taong ganyan? Wala na silang naiisip na solusyon kundi suntukan na lang. Konting asaran, konting palitan ng opinyon, konting pagtatalo. Suntukan ang naiisip na solusyon. Hindi kasi nila kaya yung patalinuhan. Hindi nila kaya yung palawakan ng isip. Kaya ang gusto, suntukan na lang. Alam mo bilang tao, hindi naman nakakadagdag ng pagkalalaki mo yung suntukan eh. Mas nagmumukha ka pang ang isip bata kung ganon. Alam mo kung ano talaga yung sukatan ng pagkalalaki? Yun ay kung hindi ka tumatakbo sa responsibilidad mo. Next na unprofessional na gawain na hindi mo dapat tularan ay yung hindi pagtanggap ng pagkatalo. Kung sasali ka man sa kahit anong contest, patimpalak o kompetisyon, kung matalo ka man, tanggapin mo yung pagkatalo mo. Hindi yung kung ano-ano yung sasabihin mo sa kalaban mo, kung ano-anong sasabihin mong reklamo sa judge, sa referee. Kasi sa mga laban o kompetisyon, mas marami ang natatalo kesa sa nananalo. Kaya hindi mo talaga may iwasan yan. At kung maranasan mo man, tanggapin mo ng buong puso. Kasi mas magmumukha kang talunan kung natalo ka na nga tapos panay reklamo ka pa, hindi ka makamove on. Pero kung obvious naman talaga yung nakikita mong unfair dun sa laban at natalo ka, kung magre-reklamo ka man, maiintindihan kita. Kasi yung mga tao sa paligid mo, ganun din naman yung nakita nila. Pero kung malinis naman yung laban, wala namang pandarayang nangyari, wala ka rin namang nakikitang nagre-reklamo sa paligid mo, kundi ikaw lang, mas mabuti pang tanggapin mo na lang at itigil mo na lang yung reklamo mo. Para sa akin, mas makakaramdam ka pa nga ng pagkapanalo kung tatanggapin mo yung pagkatalo mo at i-congrats mo yung tumalo sa'yo. Next na unprofessional na gawain ay yung pagpapatama sa social media. Ibig kong sabihin ay yung palagi kang nagpaparinig or palagi kang may pinapatamaan sa social media. Kung paminsan-minsan mo lang naman ginagawa yan, yung meron ka lang shared post na meme or quotes at patama yon sa taong pinapatamaan mo, okay lang naman kasi minsan lang naman. Pinapakita mo lang na nakarelate ka lang doon sa nakita mong post. Pero kung palagi mong ginagawa yan at doon ka na nakilala ng ibang tao, yung laman ng social media status mo, puro pagpaparinig, puro pagpapatama sa ibang tao. Pinapakita mo lang sa kanila na masama yung ugali mo kasi hindi ka nauubusan ng kaaway. Kasi kapag mahilig kang magpatama or magparinig sa social media, may mga times na nabubulgar yung private mong buhay. May kita nila na niloko ka ng asawa mo, nangabit yung asawa mo, iniwanan ka ng anak mo, mga ganyan-ganyan. Gusto mo ba yung ganun? Syempre hindi, di ba? Kaya sa halip na magparinig or magpatama ka sa social media, kapag meron kang kaaway, manahimik ka na lang. Next na unprofessional na gawain, pakikipag-away sa social media. Ito hindi na to basta pagpaparinig sa social media. Instead, nakikipag-away ka na ng literal. Nakikipag-away ka sa kung sino-sinong content creator. Nakikipag-away ka sa kapwa mo gumagamit ng social media. Palagi mong pinaglalaban yung taliwas mong opinyon. Ang dami-dami mo nang nagiging kaaway. Tapos gumagawa ka pa ng dami account para lang makipagbardagulan sa kanila. Pambihira, wala kang mapapala dyan. Masasayang lang din naman kasi yung oras mo. Kung makikipag-away ka ng makikipag-away sa social media, wala naman pa kayong ibang tao sa'yo. Next na unprofessional na bagay, hindi pagpapaalam sa isang tao. Manghihiram ka ng gamit sa isang tao, hindi ka man lang nagpapaalam. Malilate ka ng dating sa trabaho, hindi ka man lang nagpapaalam sa superior mo na malilate ka. Kahit gaano pa natin ka-close yung isang tao, syempre magpaalam pa rin tayo kapag meron tayong hihiramin na gamit or meron tayong kukunin na gamit.
Kasi kapag hindi tayo nagpapaalam, pinapakita natin na inaabuso lang natin yung kabaitan niya. Pero kung may purpose naman yung hindi mo pagpapaalam sa isang tao, maintindihan ko naman. Halimbawa, hindi ka nagpapaalam na pupuntahan mo yung bahay ng isang tao para i-surprise siya. Kaso nga lang, medyo mahirap yan. Dahil baka pagpunta mo dun, wala naman pala siya. Kasi nga hindi ka nagsabi. Kaya mas maganda pa rin talaga kapag may kinalaman ng ibang tao sa gagawin natin, magpaalam tayo. Next na unprofessional na gawain, palaging late. Okay lang naman malate paminsan-minsan kasi may mga pagkakataon talaga na nangyayari ng biglaan. Pero kung malilate man tayo, syempre magpaalam dapat tayo sa taong naghihintay sa atin para naman maipakita natin na professional pa rin tayong tao. Pero kung palagi kang nalilate at gawain mo na talaga yan, yung tipong sa 5 dating mo, 1 beses ka palang sumakto ng dating, the rest, late ka lahat, abay mahiya ka naman sa balat mo. Yung ibang tao may pagpapahalaga sila sa oras. Nadadamay sila ng dahil sa kalokohan mo. Marami kasing gawain ang hindi natatapos agad dahil lang sa pagiging late ng isang tao. Next na unprofessional na gawain, hindi pagbabayad ng utang. Nangutang ka sa isang tao, pinagkatiwalaan ka niya. Kaya kung ganun, bayaran mo naman. Hindi porket hindi ka na sinisingil ng isang tao, nag-a-assume ka na kagad na nakalimutan niya na yung utang mo. Paano kung binibigyan ka lang niya talaga ng panahon kaya hindi ka sinisingil? Mahiya ka naman. Minsan naman halos magmakaawa na yung isang tao. Mangiyak-ngiyak na sa kakasingil sa'yo. Pero ikaw pagalit kapag sinisingil ka. Kapag pinost ka sa social media, papalabas mo pa na ikaw yung biktima. Huwag nating sirain yung tiwala sa atin ng isang tao. Magbayad tayo sa araw na pinangako natin sa kanila. Kung hindi man tayo makakabayad agad, ipaalala natin, magpaalam tayo para maipakita natin na professional pa rin tayong tao. Next na unprofessional na gawain, pagpapatugtog ng malakas na music. Kung nasa public place ka at hindi mo kilala yung mga tao sa paligid mo, kung magpapatugtog ka man ng music, gumamit ka ng earphone para ikaw lang yung nakakarinig. Kung nasa bahay ka lang naman at gusto mong magpatugtog ng music, siguraduhin mo na ikaw lang yung nakakarinig dyan dahil hindi mo nakikita yung mga kapitbahay mo. Hindi mo alam yung ginagawa nila. Baka yung iba sa mga kapitbahay mo gustong magpahinga. Hindi sila makapagpahinga ng maayos dahil sa malakas mong music. Hindi mo naman kailangang lakasan yan. Kahit mahina lang yan, maririnig mo pa rin naman. Tapos yung pinapatugtog mo pa, halos makapagpatalon ng kung ano-ano dahil sa tindi ng beat. Umayos ka naman. Next na unprofessional na gawain, pagiging sobrang madaldal. Okay lang naman maging madaldal kung may purpose. Nagsasalita ka sa harap ng maraming tao, meron kang pinapaliwanag sa ibang tao, okay lang yan. Pero yung sobrang madaldal ka na, yung hindi naman nagiging interesado yung kausap mo sa'yo, tapos daldal ka pa rin ng daldal, dapat makaramdam ka. Makikita mo naman yan kung daldal ka ng daldal at tangulang ng tango yung kausap mo. Tangulang siya ng tango bilang pagrespeto niya sa'yo. Pero ang totoo, gusto niyang lubayan mo siya. Tandaan, okay lang naman magsalita. Walang problema dyan. Okay lang maging madaldal. Basta, may limitasyon. Next na unprofessional na gawain, sobrang lakas ng boses kapag may kausap. Kung merong kang kausap at nasa public place kayo, siguraduhin mo na yung kausap mo lang ang nakakarinig ng boses mo. Hindi mo naman kasi kailangang ilakas yung boses mo at iparinig sa mga tao sa paligid mo. Kasi baka yung ibang tao sa paligid mo, gusto rin ang tahimik na buhay niyan. Pero ikaw ang ingay-ingay mo. Kapag meron tayong kausap, kapag nagsasalita tayo, dapat maging mindful tayo sa boses natin. At yun yung mga bagay na dapat mong iwasan para maging professional pa rin bilang tao. Kasi yung mga bagay na yon, unprofessional yan. Sa totoo lang, marami pang hindi nasama sa video na ito. Pero sa video na ito, yun lang muna. Kung natuwa ka sa video na ito, like mo naman. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, subscribe to this channel dahil marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay. Gusto mo bang malaman kung paano maging magaling makipag-usap sa ibang tao? Panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.